kaysa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Wow! Abogado naman to si Sarah. Malamang nabasa mo na yung Rules of Criminal Procedure. Oo, Rule 113, Section 11. Alam niya yan. So, napag-usapan natin ito kahapon mga kotsero, na wala pong illegal. Wala pong illegal or out of order na nangyari kahapon. Kasi nga po mga kotsero, patuloy palagi nilang sinasabi na kailangan search warrant, search warrant, search warrant. Hindi po kailangan ng search warrant. Dahil doon po sa rules on criminal procedure or rules of criminal procedure, hindi naman naka-indicate doon na kailangan sabay ang warrant. A warrant of arrest at ang search warrant. Dapat parehong mong karga kapag ikaw ay aaresto. Ang nakasulat lang doon, warrant. Warrant lang. Ngayon, napag-usapan din natin kahapon mga kotsero na may karapatan ang ating kapulisan according to Section 11 of Rule 113. May karapatan ang ating kapulisan na mag-break in to any building or enclosure if there is reason to believe that the person being arrested is in that location. Tingnan nyo mga kotsero. Nagkumpulan ng mga di ba? Nagkumpulan ng mga nabudol ni Kibulok. Di ba? Nagkumpulan silang lahat doon. So what does that say? Sa tatlong location kung saan pinasok ng mga pulis, nagkumpulan silang lahat. What does that say? Na si Kibuloy ay nandoon in one of the three locations. So, there is probable cause or there is reason to believe that the person that is going to be arrested is in the building or enclosure. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. So mga kotsero, hindi ko nakikitaan ng labis na puwersa at otoridad. Alam nyo kasi usually kapag ginagamit yung salitang labis na puwersa at otoridad, ginagamit lang yan kapag merong nasaktan. Police brutality. Alam nyo mga kotsero, ako mga kotsero, I admire the amount of restraint. Saludo ako doon sa self-control na meron yung ating kapulisan diyan sa pag-issue na ng warrant of arrest. Seryoso. Pwede naman lang papupukpukin yung mga tao doon, hindi nila ginawa. Pwede silang mag-violent dispersal, hindi nila ginawa. Pwede silang magpatawag ng Bureau of Fire Protection, BFP. Punta kayo dito, magdi-disperse tayo ng crowd. Water cannon, laban sa water cannon. Pero hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. Hindi sila nagbato ng tear gas. Hindi sila nag-water cannon. Hindi sila nag-hose ng mga tao. Nakatayo lang sila doon. Probably the only quote-unquote violence that happened is yung pagsira ng gate ng Tamayong. Sa Glory Hole Mountain. Yun lang siguro, yung violent. Yun lang yung violent na nangyari. But that's about it. So, hindi ko makitaan ng labis na puwersa. What is she talking about? What is Sara Duterte talking about? Nung sinabi niyang labis na puwersa at otoridad. Number one, meron naman talaga silang otoridad. They have the authority to do
what they were mandated to do. Bakit? May warrant sila eh. May warrant eh. Pag may warrant ka, okay na. Imagine mga kotsero, bago pa lumabas yung abogado, si Atty. Torion, umaga na. Napansin nyo ba yun? Alas 3 sila. Nandoon. Alas 3 nandoon yung police para mag-issue ng warrant. Alas 3 na madaling araw. Lumabas yung Atty. Torion, may araw na. So siguro mga alas 5, alas 6 na ng umaga yun. Pansin nyo ba yun? What does that mean? Ibig sabihin, hinayaan muna nila na harangin yung mga pulis para they can do something inside. Para meron silang pwedeng gawin sa loob ng building. So delaying tactic. Delaying tactic yung yung pagharang. Para they can do whatever they need to do sa loob. Pwede silang magtago ng ebidensya, pwede silang magtago ng tao if needed. Pwede lang isaksak si Kibuloy sa panic room niya kung may panic room siya. Tapos ngayon, lalabas siya. Lalabas yung mga abogado nila. Sabay-sabay sila eh. Nakakatawa nga eh. Lalabas yung mga abogado nila, magsasabi, biktima kami ng abuse, biktima kami ng labis na puwersa, etc. etc. Ba't di nyo kasi nilabas si Kibuloy? Sinervan kayo ng warrant. Tapos, hindi nyo nilabas yung aarestuhin. Di ngayon may obstruction of justice kayo. Anyway. Sabi pa ni Sarah, sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan. At mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. In the first place, bakit sila nandoon? Sinong nag-utos sa kanila na mag-rally sa tapat ng mga locations kung saan mag-i-issue ng arrest warrant? Saktong-sakto eh. Saktong-sakto. Nakakatawa nga yung isang interview. Ito, papanood ko sa inyo. Ito. Nagpapatuloy pa rin ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Live mula sa Kingdom, magbabalita si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, tahimik na ngayon ang sitwasyon sa harap ng Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Barangay Buhangin, Davao City. Kabaliktaran ito kahapon kung saan hindi lang mga pulis, pati kaming mga kawani ng media nakagirian din ng mga supporter ng pastor. Sinalubong ng mga supporter ng pastor ang mga pulis mula Northern Mindanao, SOC Sergeant at Davao Region na sumugod sa Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para sa paghahain sa kanya ng warrant of arrest dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa anti-trafficking. Maging mga miyembro ng media na pagdiskitahan. Bawal. Kalsada yan, bawal. Napasok pa rin ng mga otoridad ang Kingdom. Bawal daw. Bawal daw mag-video pero siya nagbi-video. Bawal dito. Kalsada yan eh. Paano ba? Kailan pa naging bawal mag-video sa public place? Cultists. Sa halip na si Kibuloy, nagre-reklamo mga miyembro. See? Anong oras na? Sino nyo? Nakapasok, may araw na oh. Alas 3 sa madaling araw, nandiyan na sila. Ano oras nakapasok, may araw na. Malamang sa malamang, mga 5 or 6 a.m. to. Malamang sa malamang. So, yun ang purpose talaga niyang mga tao dyan. Yun ang purpose ng mga tao dyan. Sila ay nandiyan as a shield. Human shield. Imagine, alam niyo, naiisip ko nito, naalala niyo yung Waco, Texas. Ang diferensya lang, mga walang baril to. Kung hindi nyo alam yung sinasabi ko, research nyo, yung sa kulto rin yun eh. Kulto rin yun sa States naman. Aarestuhin yung pastor. Tapos ang ginawa ng mga members niya,
nanlaban sa pulis. Pinagbabaril yung mga pulis. Tapos nagkaroon ng tawag dito, standoff doon. Ilang araw yun yung standoff doon? Tagal yun eh. Parang ano yata, may 1 week, 5 days or 1 week. Matagal yung standoff doon. Pabalik-balik yung mga pulis. Parang ganito rin yun eh. Pero ang pagkaiba, walang baril. Walang baril yung kulto. Doon kasi sa Waco, armado sila. Armado silang lahat. So dito wala masyado. Pero ganyan yung naging strategy. Human shield. Human shield. Yun yung purpose ng mga yan. Human shield sila. Imagine mga kotsero kung gaano nagpauto itong mga taong to. Kulto eh. Alam mo talaga na cultic yung yung takbo ng utak eh. Kultong-kulto eh. Kawawa to mga to, biktima lang din naman to, hindi mo masisi. Na sila, na brainwash sila eh. Brainwash sila nung pastor nila. Or baka meron pa silang ibang interes. Baka diyan nagtatrabaho o sa kanya hindi pa nagtatrabaho. Baka siya yung nagbibigay ng allowance, di ba? Honorarium. Kaya pinoprotektahan. Hindi natin alam. Pero, ganyan ang sistema. Imagine, 3:00 ng madaling araw, nandiyan na sila. Ang nakakatawa pa dito, ito may sasabihin mamaya yung isang member. Natawa ako nung narinig ko eh. Na si Kibuloy, nagrereklamo mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang dinatnan. Nabigla po kami. Prayer po namin dyan sa loob eh. We have 4 a.m. prayer. Nagkataon po talaga, ma'am. Persahan ding 4 a.m. prayer! 4 a.m. Nagdadasal. Really? 4 a.m. prayer? Wait, mamaya mapakita ako. Mukha ba kayo nagdadasal? Sa kayo nagdadasal sa gate? Ba't kayo nagdadasal sa gate? Prayer ang wala. Nagdadasal po kami. Nagulat po kami, nagdadasal po kasi kami sa loob. Nagdadasal kayo sa loob? Talaga? Buisit to. Misa de Gallo. Ang aga ng Pasko nila. Yung sa Muslim ba? Sa Islam ba? Ilan yung, alam ko 5 times ka magpe-pray. Pero hindi ko alam yung oras. May oras ba yon? Parang 6, 9, 12, 3, 6, ganon? Before sunrise. 5 a.m. daw ang start ng sa Muslim, sabi ni Elcid. Ayan, dalawa na yung nag-comment, sabi 5 a.m. daw. 5 a.m. Ayan. Ano sila, Muslim? Sabi ni Nurse. Hindi ako naniniwala. Alam niyo ba't hindi ako naniniwala doon, mga kotsero? Na 4 a.m. nagdadasal sila. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, kung totoong 4 a.m. ay nagdadasal na sila sa loob, 3:00 ng madaling araw, nasa labas sila ng gate. Paano sila magugulat na nasa loob sila ng building ng 4 a.m.? 3:00 ng madaling araw, nakapila na sila sa gate. Sinungaling. Sinungaling kayo. Namanan nyo yung kasinungalingan ng tatay nyo. Praise the Father. Praise the Father, digo. Anyway, tuloy natin. Pinasok ng mga otoridad ang Glory Mountain. Sinira na ang gate matapos na hindi papasukin ng guard ang mga pulis. Hinuli naman ang ilang miyembro dahil sa pagdadala ng mga matutulis na bagay gaya ng itak. Pinuntahan din ang KOJC Yeah. Again, another example. Alam mong may arresting officer. Alam mong may arresting. Haharap ka sa arresting officer, may dala kang itak. Haharap ka sa arresting officer, may dala kang itak. What the F? Seriously, VP Sara. Pa-explain please. Sino ang sino nagpakita ng labis na puwersa between the police and the followers ni Kibulok? Kahit ako yung police
May sasalubong sa akin, may hawak na gulok, baka binaril ko pa yun. Swerte lang talaga nitong mga to. Sabi ko nga sa inyo mga kochero, yung kapulisan natin exercised maximum tolerance. As in, the amount of restraint na meron itong mga kapulisan natin is admirable. Tapos may nakita pa akong video kahapon kay tawag dito, kay Direk Freddy. Yung umakyat yung pulis sa fire truck, anong ginawa ng mga supporters ni Kibulok? Niyakap yung mga pulis? Ni-restrain yung mga pulis? Alam nyo mga kochero, kung regular na pulis yan, baka nagpa-firing, nagpa-warning shot na yan eh. Oh, ano masasabi nyo dun? Nasaan ang peace loving dun? Nasaan ang labis na puwersa? Alam nyo mga kochero, simple lang naman yan eh. Kung ikaw ay isang religious institution or a religious order or in this case a cult, at any rate, dapat tinuturo mo ang sumunod sa batas ang mga miyembro mo. Di ba? Tinuturo mo sumunod sa batas. Kasi regardless of whether it is pro or against you, whether it is for or against you, it is still the law. Batas pa rin yun. Ang ginawa nitong Kibulok na to, akala ko matapang eh. Hindi pala. Akala ko matapang. Sa dinami-dami ng babaeng kinalantari niya, ng inabuso niya, yun pala ang tamang term, inabuso. Sa dinami-dami ng mga babaeng inabuso niya, mga batang ginahasa niya, akala mo, kalaki ng bayag. Pero pagharapan ng atraso, ay wala, magtatago sa saya ng mga followers niya. Isasakripisyo niya yung kanyang mga supporter, yung kanyang mga follower, wag lang siyang mahuli. Hindi niyo pa rin ba nare-realize yan, kayo mga tagasunod ni Kibulok? Haharap kayo sa pulis ng may itak. Swerte kayo, hindi kayo binaril. Ito naman si VP Sara, sabi, sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat. Naisip nyo ba yung kaligtasan ng mga polis? Akala ko nga napanood ko yung kay Direk Freddy, ilalaglag sa fire truck yung 2 pulis eh. Hawak kasing ganun. Pag-akit ng pulis, niyakap nung isa, akala ko ilalaglag ng ganun sa fire truck. Tapos kung makatulak siya sa pulis, makaganon, ginaganon sa mukha. Ginaganyan sa mukha. Yung pulis. Tuloy natin, hindi ko pa natapos ng video. Compound ng pastor sa Malungon, Sarangani, pero hindi pa rin nila nakita ang pastor. Ayon sa legal counsel ni Kibuloy, illegal umanong operasyon ng mga otoridad na madaling araw pa ikinasa. Kasi ang hawak lamang po nila ay arrest warrant, hindi naman po search warrant. Pero hindi po pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility. Mali siya doon, alam natin yan. Dean yan ng Jose Maria College Law School. Yung school ni Kibuloy. Si Kibuloy may-ari no, Jose Maria College. Siya yung dean. At pilit mo itong sirain para lang makapasok ka, bawal po ito. Sirain para lang makapasok ka, bawal po ito, illegal po ito. Bawal yon. Well, totoo naman. May mga pagkakataon na bawal talaga yon. Bawal yon kapag wala kang warrant. At hindi ka hot pursuit. Let's say, meron lang nagsabi, merong drug pusher dyan sa bahay na yan. Persahan ka, pumasok ka ng bahay. Dinampot mo. Binugbog mo pa. Dinala mo sa presinto. Yun. Bawal yun. Illegal talaga yun. Yun ay, that is a violation of the Bill of Rights.
Bawal talaga yun. Pero pag may warrant ka na, wala, all bets are off. Tsaka kahapon, di ba, dinefine natin anong pinagkaiba ng search at arrest warrant. O, sa arrest warrant, ang target mo doon ay dakpin ang tao na naka-indicate doon sa warrant. Sa search warrant, ang target mo ay dakunin or i-recover yung mga pieces of evidence na gagamitin laban doon sa nasasakdal. Kaya nga merong nakasulat din sa rules of criminal procedure, yung rights, sa Tagalog karapatan ng kapulisan na pumasok sa isang building or enclosure. Yun yung Rule 113 Section 11. Binasa natin yung kahapon. Pero kung hot pursuit, let's say magnanakaw, nakita ng pulis, magnanakaw, nahuli, nakita niya, hinabol niya, pumasok sa loob ng bahay, hot pursuit, pwede pa rin siyang pumasok. Hindi illegal yun. Kasi nakita mismo ng pulis, or even a civilian, actually, kahit civilian, nakita niya, may ginawang krimen, at sa paggawa niya ng krimen, nagtago siya, yun, pwede yun. Pero kung otherwise, let's say may nagturo lang, dyan nakatira yung ng hold up, o dyan nakatira yung magnanakaw, dyan nakatira yung mandurukot, papasok ka, bawal yun. Hindi pwede yun. Kailangan mo warrant. So, si Dean, tama naman siya at one point. Pero, hindi accurate yung kanyang sinasabi. So, in short, mga kotsero, pinaglalaroan niya yung ating pagiging inosente sa batas. Kasi konti lang naman nakakaalam nun. Konti lang. Hindi naman lahat nakakaalam nun. Yun yung sinasalsal niya. Ito Ito sa pang fourth na paragraph. Tsaka ito, yung third paragraph. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas, quote-unquote, sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Alam mo, Sarah, total close ka naman kay Digong. Close ka rin kay Kibulok. Bakit hindi na lang ikaw ang kumuha, ang pumasok sa bahay at kwelyuhan mo si Kibulok? Kasi naaalala ko, mga kotsero, this is early during the Duterte administration, na merong pagkakataon na kinwelyuhan mo ang isang sheriff ng korte at sinuntok mo. Nasaan doon yung pagpapairal ng batas? Nasaan doon yung pananatili ng kaayusan, respeto at kapayapaan? Mga kotsero, huwag niyong kalimutan yung order na yon galing sa korte. Korte mismo ang nagsabi na umalis yung mga illegal settlers doon sa lugar na yon. Korte Korte ang nagsabi nun. Ang may mali nun si Sarah. Bakit? Kasi ang ginawa ni Sarah, intayin nyo akong dumating dyan bago nyo paalisin. Bakit ka iintayin? Officer of the court ka ba during that time? Hindi. Mayor siya nun. O vice mayor yata. Lyndon, hindi ako galit kay Sarah. Galit ako sa mga ipokrito. At dito sa statement niya to, napaka-ipokrita niya. Paka-ipokrita niya talaga. Swerte lang talaga si Sarah nun, mayor siya At babae siya. Walang papatol sa kanya dahil babae siya. Kahit naman ako kwelyuhan ako ni VP Sara Tapos suntukin niya ako, hindi ko siya lalabanan Babae siya Ba't ko siya lalabanan? Oo, galit talaga ako sa ipokrito, Lyndon. Tingnan mo si Sara, ipokrito. Kaya galit ako kay Sara dahil ipokrito siya. Napaka-ipokrito ng Sara nyo. Pabait-bait kunyari pero nanununtok ng sheriff. Tigilan ako. Wag ako. Respeto. Hindi mo nga nirespeto yung officer of the court Tapos magdedemand ka ng respeto para kay Kibuloy. Ewan ko sa inyo. Ay, mga Duterte Balahura supporters, tulad niyang Lindo na yan.
Sige, tanggol nyo pa. Tanggol nyo pa yung kabobohan nyo. Comment siya sa kay Kibuloy, pero pag sa West Philippine Sea, wala. Anyway, tuloy natin yung video. Kinundi na rin ang itinilagang caretaker ng Sa pato. KOJC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aniyay parasaang paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Hindi raw ito katanggap-tanggap lalo't nangyari pa sa loob ng isang bahay dasalan at eskwelahan. Kailan ka pa nagkaroon ng respeto, Digong, sa bahay dasalan? Sige nga. Ano yung sinasabi niya tungkol kay Pope? Kailan pa? Kailan ka pa nagkaroon ng respeto? Tignan nyo, kaipokritohan talaga nitong mga Duterte na to. Kailan pa siya? Kailan pa siya nagkaroon ng respeto sa organized religion? Eh, Diyos nga, minura, di ba? Naalala nyo ba yun? Bahay dasalan. Ano yung kaipokritohan nyo eh? Kaipokritohan talaga to ng mga Duterte, mga kocheros. Seryoso. This is really hypocrisy at its finest. Etong si Duterte, tsaka itong kay Sara. Absolutely unacceptable. Binura-mura mo nga yung Diyos before. Minura-mura mo pa yung Pope. Absolutely unacceptable. Alam niyo mga kochero, totoo nung panahon talaga ni Digong. Bumaba talaga ang moral ng mga Pilipino. Totoo yan. Bagsak ang moral ng Pilipino. Sabi pa niya, overkill na ba ang trademark ng administrasyon? Pero ang mga pulis Overkill, trademark ng administrasyon. Kanina kaka-interview lang natin kay Trillanes, di ba? Kay Senator Trillanes. Overkill. Alam niyo kung anong overkill, mga kochero? Ang overkill, yung pumatay ka ng 6,000 sa operations ng PIDEA, PNP, diyan sa drug war. Ano pa isang overkill? Yung meron kang 16,000 na homicide cases na related sa drug war noong 2017. Yun ang overkill. Alam niyo yung overkill, mga kochero? Yung Chinese ba yun o Taiwanese? Chinese drug lords yata yun eh. Yung pinasabugan ng granada sa loob ng kulungan. Yun, overkill yun. Alala niyo ba yun? Naaresto mo na? Naaresto mo na. Pinasabugan mo pa ng granada sa loob ng kulungan. Naaresto na nila. Chinese drug lords yun eh. 7 yata sila o 6. 6 o 7 Chinese drug lords. Nakulong na. Nakadetain na eh. Tapos, biglang sumabog yung kulungan. Yung parang kay Bantag nga yata yun. Parang kay Bantag nga yata yun. Wait. Overkill yun. Si Bantag do yun, sabi ni Leonie. O, parang yun yata yun. Yun, overkill yun. Eh, lang yung mga kochero. Paano masasabing overkill? Eh, maski yung opposition. Ito, again, kanina nga kausap natin pangalan to? Si Senator Trillanes. Sabi niya, noong panahon ni Digong, hindi ka makakapagsalita, hindi ka makakakontra sa administrasyon. Pero ngayon, kasi kapag kumontra ka before, either papatayin ka o isi-smear campaign ka. Ngayon, malaya kang makakapagsalita at walang mangyayari sa'yo. So, anong overkill? Noong panahon ni Digong, oo, overkill. Ang daming overkill nun. Yung teacher nga, inaresto dahil lang nag-tweet. Dahil sa tweet. Inaresto. Dahil sa tweet. Hindi. Pero ang mga pulis nanindigan. Is still part of the criminal procedure rule 113 section 11. Ayun, no? Rules of Criminal Procedure. Serve the warrant of arrest. Pag may malaman kami na naman na information na believed to be nandun si Pastor and yung 5 others, of course, implement namin. Kasabay naman ng lahat ng ito, sinabi ni former Palace spokesperson Attorney Harry Roque na may source siyang nagsasabi na nakalinya ng suspindihin si Davao City Mayor Sebastian Duterte. May kinalaman umano ito sa pagdalo niya sa prayer rally kung saan nananawagan siya ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang DILG.
Una nang sinabi ni Mayor Baste na chismis lang yan. Chismis. Nilaglag eh. Chismis lang daw eh. Cheryl, binisita din natin kaninang umaga ang Prayer Mountain at Glory Mountain ng pastor doon sa Barangay Tamayong dito pa rin sa Davao City para alamin ang sitwasyon doon matapos ang tensyon kahapon. Napansin natin kanina, Cheryl, na mapayapa na ang dalawang lugar at bantay sarado ang gate ng entrance ng mga miyembro ng KOJC. At napansin din natin kahapon kanina, Cheryl, ang presensya ng Special Action Force doon sa harap ng Prayer Mountain na hindi bababa sa 20. Pero ayon sa otoridad, nag-aantay lang sila ng masasakyan para mag-pull out doon sa lugar. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nakakatawa yun, no? Pati yung mga media nadamay. Nadamay sa galit ng mga followers ni Kibuloy. Sabi, ito pa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisa ang lahat sa pananalangin para sa katotohanan at hustisya. Syokran. Syokran. Sabi ni Sarah. Alam mo, VP, magiging mahinahon lang ang sambayan ng Pilipino kung papasukuin nyo si Kibulok. Pasukuin nyo si Kibulok. Labas nyo. Kayo yung magkakaibigan eh. Kayo yung magkakaibigan. Bakit hindi nyo kayang palabasin si Kibulok? Kasabihin nyo, hindi naman namin siya kayang pilitin eh, etc. etc. eh. Wala kayong impluwensya sa kaibigan nyo. Wala kayong impluwensya sa kaibigan nyo. Talaga. Pero mga kotsero, hindi tawag dito. Hindi nagpatalo ang ating PNP. Hindi nagpatalo ang ating PNP, mga kotsero. Anong sinabi ng PNP? Magka-file daw sila ng kaso. Sabi ng PNP. Doon sa mga nagdala ng gulok. Nabulabog ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group matapos na lusubi ng mga armadong pulis ang 5 properties ni Apollo Kibuloy sa Davao City bandang alas 3 ng madaling araw nitong Lunes, June 10. Sa KOJC compound sa Buhangin District, nagulantang ang mga supporters ni Kibuloy na naghahanda na sana para sa kanilang morning devotional alas 4 ng madaling araw. Mahigit Morning 100 devotional. tauhan kasi ng Criminal Investigation and Detection Group. Wait. Parang hindi ito yung video na yun. Wait. Balik natin. Ito na lang. Bakit iba yung nasa edit ko? Anyway, ito na lang. We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them. Yung obstruction of justice. Inihahanda na ng Police Regional Office 11 ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon, nagkaroon ng girian sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Special Action Force sa Glory Mountain Compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Batay sa video footage ng media outlet na SMNI, sinira ng mga otoridad ang gate ng compound habang nakabantay ang maraming mga miyembro sa loob. Pagpasok ng mga pulis, agad silang sinalubong ng mga tao at hinarang. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. 8 miyembro ang pinusasan, kabilang na ang 2 minor de edad. Dinala ang mga ito sa Calinan Police Station pero pinakawalan din kahapon habang wala pang formal complaint. Wala naman umanong pulis na nasugatan dahil naka-full battle gear ang mga ito. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi Break pinapasok
after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. BFP. Right. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis na umaresto sa kanilang kasamahan. Kinundina din nila ang ginawang paraan ng mga otoridad para arestuhin Magkaso ang na kayo. kanilang religious leader at iba pang kapwa nito akusado. Masyado umanong excessive at overkill ang pag-deploy ng mga PNP Special Action Force at CIDG na naka-full battle gear sa KOJC compound. Samantala, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi katanggap-tanggap ang pamamaraan ng PNP sa pagsilbi ng warrant kay Kibuloy. Ayon pa sa dating Pangulo, tila overkill ang nais maiwang trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa nahatulan at sa mga kritiko ng kanilang administrasyon. Tanong ng dating Pangulo, paano matitiyak ng Marcos administration na maiingatan ang constitutional rights ng mga Pilipino kung ang kanilang pangunahing karapatan ay nilalabag? Lelay Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga. Batak na batak sa kasinungalingan to sila Kibuloy, no? Batak na batak magsinungaling. Pati si Digong, batak na batak magsinungaling. Batak na batak magsinungaling eh, mga hayop. Tikas na mga mukha. Ay, nako. Nagsama-sama ang mga pugante. Nagsama si Kibuloy, saka si Digong, parehong may kaso, 'di ba? Parehong may parehong may kaso, parehong may atraso sa batas, 'di ba? Nagsama-sama, parehong kanor. 'Di ba? Pareho silang kanor. Lagi yato si si Digong kung sino-sino hinahalikan sa mga state visit niya. Mga batakeros. Sabi ni New Waver, batakeros. Di ba? Pareho silang manyak. Di ba? Pareho silang ng babasos ng babae. Kaya alam nyo mga kotsero, paulit-ulit ko talaga sasabihin to eh. Kung hanggang ngayon, supporter ka pa rin ni Digong, either kulto ka, or bobo ka lang talaga mga kotsero. Or bayaran ka. Binabayaran ka para sumuporta sa kanya. Kasi, who in their right minds, who in their right minds would support a person who has ordered the murder, the killing of more or less, sabihin natin yung yung ano na lang, official number, 6,000 people. Who in their right minds would defend a person who does not want to surrender to the authorities because there is a case filed against him. At ang kaso niya, hindi, buti sana kung jaywalking lang eh. Hindi naman jaywalking eh. Ang kaso niya, human trafficking, money laundering, child abuse, abuse of a minor, sexual abuse of a minor, anak ka ng depaklong. Diyos ko, mga kotsero. Sexual abuse of a minor. Alam niyo mga kotsero, sa gigil ko, kung ako yung nando sa posisyon niya, o kung ako yung nasa posisyon, tapos nakakaya kong magkaroon ng access sa lugar kung nasaan ngayon si Kibulok. Ano yung gagawin ko, mga kotsero? Magdadala ako ng doktor. Oo. Tapos igagapos ko si Kibulok. Tapos papakapon ko siya doon sa doktor. Bago ko siya dalhin sa pulis. Ganun ang gagawin ko, guys. Alam niyo kung bakit? It's one thing that you abuse a woman. Masama na nga yun eh. Yung inabuso mo ang isang babae, a grown woman, masama na yun eh. Mas masama kapag minor. Tapos ipagtatanggol mo, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba, Sarah? Ba't mo pinagtatanggol yung taong ganun? May ganong klaseng allegation eh. May ganong klaseng kaso. Dapat bilang vice presidente at DepEd secretary, dapat ikaw mismo ang nagsasabi kay Kibuloy, "Huy, Kibuloy, sumuko ka na."
Malis ka na dyan sa pagka-DepEd secretary mo. Wala kang kwenta dyan. Wala kang kwenta dyan. Ni konting awa dun sa mga bata na ginahasa nitong Pastor Kanor na to. Wala. Wala ka nun. Hindi mo naisip yun. Sana wala kang anak na babae. Pasukuin nyo ng tatay mo. Kumbinsihin yung sumuko. Kasi magdadrama-drama kayo na yung pagpapairal ng batas ay overkill, etc. etc. Kayo yung dalawa yung may impluwensya sa matanda. Bakit hindi nyo hugutin kung nasaan man siya nagtatago, kayo mismo magdala sa pulis? Anak ka ng tipaklons, kakasuhan, kakampihan nyo yung may warrant of arrest? Anak ka ng tipaklons, saan ka nakakita ng ganyang klaseng vice-presidente? So, happy Independence Day sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, good morning, good afternoon, good evening. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and see you again next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?